pagkilala sa sarili. Pero niloko nila ako. Nalulunod sa mga libro, hinahabol ang mga pangarap na tila hindi ko mabili. Alam mo yung pakiramdam na parang tinataboy ka ng oras sa isang mulong tila, hindi mo kayang sundan ang takbo. Yung tipong ang hirap mag-focus sa mga libro, sa mga lectures, dahil ang daming tanong sa isip mo. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit? Walang tigil ang pag-ikot ng mga tanong na tila nagpapatunay na ang hirap talaga maging estudyante sa gitna ng mga personal na problema. Tumatawag ang pamilya. Kumusta ang eskwela? Tanong na puno ng pag-asa. Ngunit may hindi sinasabi ang paghusga na nakatago sa linya ng telepono. Ang tunggubay na malapit na, sila'y nagpapalakas ng loob. Ngunit nabubulag ng aking pilit na ngiti ang mga tahimik na pakikibaka na baka hindi ko ito maabot. Ang hirap magtago ng mga katanungan sa loob ng silid-aralan na parang bumubulwak sa bawat pasikot-sikot ng iyong utak. Ang hirap sabihin sa mga guro ng pasensya na po, hindi ako makapag-concentrate. Masyadong marami ang iniisip sa labas ng eskwela. Iniisip ko kung paano mag-focus sa pagpaaralan. Kasi ang bigat ng naramdaman sa personal na buhay mo, nalulunod na pala ako. Hindi nila alam na nalulunod na pala ako. Na hindi lang pala pag-aaral ang tinatupag ko. May problema sa pamilya. Minsan nag-aaway si mama at papa. Pati si ate si kuya. Ang gulo-gulo na. May pag-aaral kayo na inatupag sa simbahan. Responsibilidad sa eskwelahan. Ang dami responsibilidad. Ngunit ang pressure ay nakakalunod. Pero kahit gaano kahirap, kailangan mong gawin at lumaban. Kailangan mong isalba ang sarili mo mula sa iyong pagkakalimot. Hindi madali, pero kakayanin. Isang hakbang, isang araw, isang laban sa pagkakataong sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Kaya ko pang maging estudyante sa kabila ng lahat. Pero, pagod na akong maging estudyante. Anak, pag-aral ka mabuti dyan ha. Dahil yan ang pangyayaman na may papamana namin sa'yo. Uy, cum laude pala pinsan mo. Ilan sa mga katagang nagbibitawan ng mga taong akala natin magiging sandigan sa panahon ng ating paghihirap sa pag-aaral upang matupad ang pangarap na inasam. Mga taong akala natin nakasuporta sa iyo, ngunit nakaantabay lang pala upang bantayan tayo sa ating magagawang pagkakamali. Tunay nga ba silang nagmamalasakit? O wala lang silang magagawa dahil responsibilidad nilang ibigay ang edukasyon na para sa atin? Sa bawat gabing hindi makatulog, pagod na pagod, at butil ng luha sa ating mga mata, may isip mong lumaban at hindi sumuko para sa tinatawag na pamilya. Ngunit, patuloy ka pa rin bang lalaban? Kung kahit sa kaunting tulong na hinihingi mo ay pagsusumbat ang ibibigay. Akala ko pamilya tayo, magtutulungan sa hamon ng buhay, ngunit Tay, napagod din po ako magipagsabayan sa mga klase kong may kaya sa buhay. Ate, kuya, hirap-hirap na po ako pantayan ang talinong mayroon ng mga kaklase ko. Pwede bang sumuporta na lamang kayo? Kung ano yung kaya ko, yun lang. Pagod na po ako bilang estudyante. Pagod na po ako. Nung oras na,
ba ito? Nakakapagod maging isang estudyante. Hindi ko na mapipigilan ang aking nararamdaman sa mga nakakapagod na gawain sa paaralan. Ang pressure na nararamdaman mula sa magulang. May mga sinabi pa nga sila, buti ba si ano? Buti ba si ganyan? Napakagaling. May trabaho na. Ginawa ko rin naman ang lahat Bakit hindi nila ito nakikita? Hindi pa ba sapat ang aking ginagawa? Ngunit, minsan, tila hindi ko na rin kaya ang bigat ng pressure na ito. Ako'y tao lang at napapagod din. Pakiramdam ko, kailangan ko maging perpekto sa lahat ng bagay. At kahit gaano man kahirap, kailangan ko makasabay sa takbo ng mga pangyayari sa buhay. Kung minsan, may guro pa na kung makabigay ng gawain, akala ko wala ng bukas. Minsan, may guro rin nagbibigay ng gawain, ngunit hindi naman marunong magturo. At kung minsan, kung makaasta, akala mo sinong tapuan. Kung minsan, parang umasta rin, parang ka-level si Marian Defensor Santiago. Hindi ko rin sinasabi, mayroon din guro na may mga estudyanteng paborito. Hindi ko na alam kung paano pangharapin ang susunod na araw na puno na naman ng bagong hamon at mga responsibilidad. Nakakapagod maging isang estudyante. Enemy rampage! Enemy killing spree! Enemy god! Yes, malapit na! Victory! Yes! Yun! Panalo! Pero sa klase, talo. Pwede bang maglaro na lang? Pwede bang magpahinga kahit na sandali? Akala nila siguro, ang galing-galing ko. Akala na siguro, ang talino ko. Yung tipong, gawin mo yan! Gawin mo ito! Di lang nila alam, napapagod at nahihirapan na rin ako. Kasalanan ko rin siguro to kasi kahit dami ko ng problema, nakuha ko pa rin yung ngiti. Ginagawa ko rin naman ang kaya ko Kaso, palagi na lang panalait na narinig ko. Nakakapagod maging estudyante. Ang init! Hindi ako makatulog! Pagod na pagod pa naman ako. Umulan, uminit. Ngunit ka manulag natin. Pagod na puyat. Kailangan ko pa rin pumasok. Ang utak ko ay unti-unti nang napapagod. Hindi ko na minsan napapansin. Ang katawan ko ay unti-unti nang sumusuko. Lagi na lang kasi akong nasa estado ng rush hour. Laging stress. Walang pagpapahinga. Nakakalimutan ko na ang aking sarili. Ang mga oras, mga puyat, at mga gabi na walang tigil sa pag-iisip. Ang bawat antok na lagi kong iniisip ang mga deadline na dapat kong sundan. Ang aking katawan ay patuloy na sumusuko. Pagod na ako. Grabe. Parang nakakapag sa problema sa pera. Paano ba naman kahit isang araw hindi makakapasok? Ang utak sa klase na walang iniisip na bayarin.
tuition fee, miscellaneous fee, projects, prints. Ano bang meron sa pag-aaral na ito kailangan mong gastusan? At saan naman ako kukuha ng pangbayad ng mga gastusin ko? Wala naman akong trabaho. Ang allowance ko ay galing pa sa magulang ko. Tapos ayan pa. Ang daming bayarin sa paaralan. Sabi nga nila, investment daw ito na kinabukasan. Pero paano? Paano ako makapag-invest kung pati ang araw-araw na gastusin, hirap na hirap ako punan. Yung araw na gutom ka na. Pero, hindi ko masabi sa kanila kasi alam kong nahihirapan din sila. Paano ko sasabihin sa kanila na nahihirapan na ako? Na hindi ko na kaya magsinungaling na okay lang ako. Na walang problema. Hindi ko alam kung paano ko aminin na minsan gusto ko na sumuko. Pero hindi pwede. Hindi pwede na sumuko. Kailangan ko patunayan na kaya kong lampasan ito. Hay naku. Minsan, gusto kong talagang sumigaw ng malakas at sabihin sa buong mundo ang pinagdadaanan ko. Pero sa huli, wala namang bumago. Mag-a-adjust na naman ako at maghanap ng paraan. Sana nga may mas magandang paraan para lampasan ang mga problemang ito. Pero hanggang sa hindi ko pa nakikita yun, kakapit na lamang ako sa pag-asa at sa tiwala sa sarili ko. Kaya ko ito. Kaya ko. Ang hirap maging estudyante, nakakapagod. Wala pang pinapadala sina mama at papa para sa boarding house ko. Wala na namang tubig. Paano ako makakaligo nito? Hindi ko na alam anong gagawin ko. Bayarin sa boarding house na hindi ko alam pa paano ko babayaran. Kulang sa tulog, tinitipid ang allowance para may pagkain sa umaga, tanghali at gabi. Mga nagiinumang kapitbahay at kasama sa boarding house. Matagal ako matulog dahil sa dami ng gawain sa eskwelahan at gigising ng maaga dahil mag-iigib para may panligo at panlaba kapag sapit ng umaga dahil sa kakulangan ng tubig. Ayoko na. Ang hirap-hirap maging mahirap. Nagtitiis na mabilad sa init, makauwi lang sa boarding house at doon kumain para mas makatipid. Namumblema sa pera, sabayan pa na wala ng bigas at ulam. Di ko na alam ano ang uunahin ko. Eto ako ngayon. Pauwi ka naman sa boarding house. Dala-dala at sandamak na gamit at noodles. Buhay nga naman. Nakakapagod maging estudyante. Ay, naku. Ipasa sa susunod na pagkikita. Ikaw na pa alam, magaling na naman dyan. Nagbibida-bidahan na naman siya. Uwi naman. Pagsaklag lagi sa quiz. Ay, kakairita nang marinig ang mga katagang ito. Yan sa mga katagang naririnig ko. Hanggang sa bahay, hanggang sa paaralan. Hindi man lamang iniintindi. Tila nagtataka mga guro kung bakit hindi ako makapasok ng maaga. Nahuli sa pasahan ng mga gawain at bagsak ang mga marka sa pagsusulit. Akala nila sa mga tawa at ingay na ginagawa pa sa loob sa ginaralan na yung ko. Akala nila sa bawat ngiti na sinasupli ko sa ngiti binibigay nila ay ayos ako. Hindi po. Pagod na po ako. Hindi ba ramdam ang pagod namin mga estudyante? Hindi ba nakikita ang pagbabago ng mga ugali namin?
Hindi naman sa nagreklamo kami. Pero napapagod rin po kami. Napapagod din po. Sana intindihan niyo rin po kami. Estudyante po kami, hindi robot na walang nararamdaman. Pagka po maging estudyante. Naku, alas 6:46 na. Late na naman ako nito. Ay. Araw-araw ay gigising ng maaga. Ngunit pagpasok sa eskwela ay nahuhuli pa. Ang hirap pagsabayin ng trabaho at eskwela, lalo na't ikay namamasukan sa hindi mo naman kakilala. Anak, okay lang ba sa'yo na kukunin ka muna ng teacher mo? Tutulong ka lang sa mga gawaing bahay, anak. Alam kong mahirap ang ating buhay, kaya pinili kong lumayo para makapagpatuloy sa pag-aaral. Sa umpisa ay palagi akong umuwi sa bahay dahil sa pangungulila sa inyo. Ngunit panay paalala naman kayo na baka ako'y mapagalitan at bumalik na sa aking amo. Akala ko ba'y si kuya na ang gagastos sa aming pag-aaral? Akala ko ba'y susuportahan ako ni kuya kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral? Pero bakit? Bakit ngayon ay may sarili na siyang pamilya? Nakakahiya naman kung nakadepende pa rin kami sa kanya. Tiis, pagod at sakripisyo ang aking dinanas. Sa bawat takbo ng oras, sarili ko'y may pinapasa na problema. Pagod na pagod na pagod na pagod na akong maging estudyante.